Bumalik ako sa loob para buksan ang ilaw at dito ko na nakita ang kalunos-lunos na nangyari sa nanay ko. Napakarami niya pong tsuktsak at pinakamarami sa parte ng kanyang lieg kaya yun na rin ang dahilan kung bakit nakatingin na lang siya sa akin at hindi na siya nakapagsalita. Tawagin na lang daw natin siyang Kaoru at siya po ay 34 years old na merong 4 na kapatid at ang bunso nila ay half brother niya lang sa kanyang ina. Papa's girl si Kaoru pero maagang nawala ang kanilang papa at 9 years old lang siya noong mga panahon na yon. Ang panganay niyang kapatid na kanyang kuya ang tumayong kapalit ng kanilang papa. Naging spoiled ni Kaoru sa kanyang kuya habang parang aso at pusa naman ang ate niya at ang kuya niya. Medyo bata pa ang nanay ni Kaoru nung nabiyuda sa kanilang papa at siya po ay 37 years old pa lang. Dahil bata pa ang kanilang nanay noon at maaga din itong nabiyuda ay nagkaroon ito ng bagong boyfriend. Habang ang kuya naman ni Kaoru ay may pagkasiga at gangster, nakakatakot daw itong magwarla at magmaoy. Halos jombagin na ng kuya nila ang kanilang mama sa tuwing nalalaman nito na nagkakaroon ng bagong boyfriend ang mama nila. Dahil mautak ang mama ni Kaoru ay sa tuwing nalalasing ang kanyang kuya ay tumatakas ito at nabuntis pa nga. Noong una ay hindi matanggap ni Kaoru na magkakaroon siya ng bagong kapatid dahil ang gusto niya ay siya lang ang bunso. Natatakot kasi si Kaoru na baka hindi na siya mahalin ng kanyang pamilya dahil magkakaroon na ng panibagong bunso kagaya ng pangaasa ng kanilang mga kapitbahay. Pero hindi nagtagal ay naghiwalay din ang mama niya at ang bagong boyfriend nito na nakabuntis sa kanya dahil lagi silang winawarla ng kanilang kuya. At anyway, military po ang naging boyfriend ng mama niya pero dahil sa sobrang siga ng kanyang kuya ay wala siyang pakialam. Hindi nagtagal ay nagkaroon na naman ng panibagong boyfriend ang nanay ni Kaoru pero may sabit yung lalaki dahil meron ding sariling pamilya. Pero kahit naging kabit lang ang nanay niya ay yung lalaki pa rin na yon ang tumulong kay Kaoru para makatapos sila sa pag-aaral. At dahil nga kabit ang nanay ni Kaoru ay nalaman nito ng legal na asawa ng boyfriend niya at palagi silang sinusugod sa kanilang bahay. At noong mga panahon na yon ay umuupa lang sila sa city na malapit sa kanilang eskwelahan dahil ang bahay talaga nila ay malayo sa kanilang school. Hanggang sa dumating ang panahon na parang napagod na ang mama ni Kaoru na gusto niya na makipaghiwalay sa kanyang boyfriend. Dahil noong mga panahon na yon ay meron na silang sariling negosyo na silang dalawang mag-ina ang nag-aasikaso at 4 na taon na ang bunso niyang kapatid noong mga panahon na yon. Ang plano sana ng nanay ni Kaoru ay magbakasyon muna sa mga kamag-anak niya sa Maynila para makapagpahinga at para makaiwas na rin sa kanyang jowa. Pero dumating ang panahon bago pa makaalis ang kanyang mama ay nagimbal na silang lahat sa isang pangyayari. Isang madaling araw ay nagising si Kaoru na parang may tumatawag sa kanyang boses na sobra ang hina. Pero bigla pa rin siyang nagising at sobra ang kabog ng kanyang dibdib na para ba siyang nanginginig ang kanyang mga tuhod. Bigla na lang siyang bumangon, patakbo at lumabas siya ng walang tsinela sa kanilang bahay. Nagulat na lang si Kaoru nang makita niya sa isang madilim na parte sa labas ng kanilang bahay na nakatayo ang kanyang mama. Masyadong makita ang itsura ng mama niya kaya tinanong niya at ang sabi niya ay, "Mama, ano ang ginagawa mo dyan? Gumagawa ka pa rin ba ng yelo?" Dahil minsan daw ay kahit madaling araw ay gumigising ang mama niya para gumawa ng yelo. Pero nagulat na lang si Kaoru nang bigla na lang bumagsak ang mama niya kaya nataranta na siya at napasigaw. Tumakbo nang tumakbo si Kaoru para makalapit siya sa kanilang mga kapitbahay at nagsisigaw siya ng tulong at saklolo. Dahil kahit madaling araw pa nung mga oras na yon at hindi siya sigurado kung meron bang makakarinig sa kanya at sa awa ng Diyos naman ay may dumaan na tricycle at nakita sila. Hindi sila hinuntuan ng tricycle pero ang tricycle driver ay dumiretso sa police station para mai-report ang nakita niya. Mabilis naman silang na-rescue kaya bumalik siya sa loob ng bahay at binuksan niya na ang ilaw kaya dito niya na nakita ang kalunos-lunos na nangyari sa kanyang ina. Na sobrang dami ng tsuktsak ng kanyang ina at pinakamarami pa ay sa parting lieg kaya yun na rin ang dahilan kung bakit hindi na nakapagsalita ang nanay niya at nakatingin na lang sa kanya. Kaya simula ng araw na yon ay si Kaoru na ang tumayong nanay sa kanyang bunsong kapatid dahil yun ang kabilin-bilinan sa kanya ng kanyang ina. Dahil ang sabi ng nanay ni Kaoru na kapag siya ay wala na, si Kaoru na ang dapat mangalaga sa kanyang kapatid para matutunan niya itong mahalin. At sa ngayon ay si Kaoru na rin ang naging breadwinner ng kanilang pamilya. Hindi naman sila masyadong mayaman pero hindi naman sila nahihirapan. Pagawa na rin ni Kaoru ang kanilang bahay at madalas niya mapanaginipan na nakatayo sa labas ng bahay nila ang kanyang ina. Sa ngayon si Kaoru ay meron ng sariling pamilya at meron na rin siyang isang anak at ibang lahi ang kanyang napangasawa. Medyo late na siya nakapag-asawa dahil ginusto niya munang makatulong sa kanyang kapatid dahil alam niya na ito rin ang kagustuhan ng nanay niya. 17 taon na po ang nakalipas pero sobrang sakit pa rin na parang kahapon lang nangyari ang lahat. Ang pinaghihinalaan po namin na may gawa nun ay ang dating boyfriend ni mama pero wala po kaming matibay na ebidensya. Pero ilang taon lang po ang nakalipas ay nabalitaan namin na yung dating jowa ni mama ay natagpuan ding sinuktay na. Ang chika po sa aming lugar ay yung inutusan na gumawa nun kay mama ay hindi raw po nabayaran ng buo at hindi raw naibayad ang kalahati. Sa ngayon po ako na ang tumatayong nanay sa aming bunsong kapatid at alam kong proud na proud ang nanay ko sa akin. Sana maging leksyon to sa mga nakikinig na habang buhay pa ang mga magulang natin ay alagaan natin silang mabuti at mahalin. Simula po nang nawala siya sa amin ay mas lalo ko po siyang minahal lalo na nanay na rin po ako ngayon. Kaya sana po mapili ang aking kwento para ma-share ko sa mga listeners mo ang kwento ng buhay ko at ng nanay ko. Hanggang dito na lang Ate Charis. Alam niyo wala akong masyadong masabi dito sa
kwento na to. Kasi kahit ako nga nahihirapang makarecover sa pagkawala ng tatay ko, paano pa kaya siya na ganun para ang kinuha sa kanya yung nanay niya. Minsan may mga naririnig ako na time will heal daw. Pero para sa akin hindi talaga eh. Dahil yung sakit parang habang buhay mo na siyang dadalhin, parang makakasanayan mo na lang. Yung masasanay ka na lang na sa tuwing maaalala mo sila, may mararamdaman kang sakit pero hindi na bago dahil lagi mo na lang siyang nararamdaman. Ito yung pakiramdam ko na parang kahit ano yung marating ko sa buhay, parang palaging may kulang. Kasi 'di ba isa sa mga dahilan kung bakit tayo nagsisikap ay para din naman sa kanila. Tapos pag dumating ka sa panahon na naabot mo na yung mga gusto mong gawin sa buhay, natupad mo na yung mga pangarap mo, wala naman na sila. 'Di ba parang palaging may kulang. Kaya ganoon na lang talaga yung magagawa natin na ibuhos natin yung pagmamahal kung sino pa yung mga taong kasama natin ngayon. At kung sakali na dumating tayo ulit sa ganung pagkakataon, wala na tayong pagsisisihan dahil alam mong ginawa mo lahat ng makakaya mo noong mga panahong buhay pa sila. Kaya para sa mga gustong sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Say Carp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka everyday. Kaya dahil dyan, graduate ka na. James Viana, Melody, Maravilla at Maria Elaine Mission. Kaya yun lang. Like, share para alam mo na lang namin bukas. Bye-bye!